Jess, anong oras na? Nagsa-cellphone ka pa rin. Ano ba yung inaatupag mo? Ah, wala naman ma. Assignment lang na binigay sa akin ng history teacher namin. Sabi kasi mag-research kami ng election ng 2022, yung laban ni Lenny at Bongbong. Tanda mo pa ba yun, ma? Aba, syempre naman, nak. Isa kaya ako sa mga supporter ni Lenny. Pumunta pa nga ako sa rally nun. Totoo ba, ma? Pwede pa share sa akin ng experiences mo sa anong mga naramdaman mo nun? Para naman may masagot na ako sa recitation ko bukas, please. Hay nako, nak. Mahabang kwento. Pero, sinasabi ko sa'yo, isa siya kasi sa hindi talaga makakalimutang alaala. Parang core memory ba, ganun? Nung panahon na yun, mararamdaman mo talaga yung kagustuhan ng tao magkaroon ng isang mabisang leader. Yung leader na may pake, yung leader na papakinggan talaga yung mga hinaing ng tao. Yung leader na mararamdaman mo yung sinseridad at hangarin na solusyonan talaga yung problema na meron tayo. Tsaka, naalala ko noon tuwing may rally si Lenny, sobrang dami talagang supporters na pumupunta. And sabi ko nga sa'yo, isa ako sa milyong-milyong taong tumindig ng mga panahon na yun. Noong nakaraang eleksyon, hindi maitatanggi na marami sa mga miyembro ng Pink Rallies ang nag-ulat ng malalim na damdamin ng paniniwala at isang pagsasama ng pangarap para sa hinaharap ng bansa. Bagamat ang relihiyon at politika ay kadalasang itinuturing na magkaibang bagay, ang isa'y banal at isa'y mundano, tila'y may ugnayan sa pagitan ng dalawa sa pangyayaring ito. Paano nga ba ito maipapaliwanag sa pamamagitan ng isang malalim na pagsusuri mula sa perspektibo ng sosyolohiya? May kinalaman nga ba ito sa relihiyon sa likod ng kilos at damdamin ng mga nagsama-sama sa kilalang Pink Rallies? Kaya naman ay tara at sumama sa biyaheng sosyo-wintuan upang tukuyin at intindihin ang mga katanungang nabanggit gamit ang ating sosyolohikal na kaisipan. Tayo ngayon ay naririto sa isang lugar na puno ng alaala at siyang maituturing na patunay kung gaano kainit ang naging suporta ng taong bayan sa nooy Vice Presidente Leni Robredo at kanyang partido noong nagdaang eleksyon. Museo ng Pag-asa. Isang museo na inilunsad ng Angat Buhay upang maitabi ang iba't ibang memorabilia at regalong natanggap ng nooy Vice Presidenteng Leni Robredo at pati na rin ng kanyang mga naging kasama sa partido. Dito pa lamang tiyak na mapapansinan natin ang pagmamahal at suporta na ipinaramdam ng kanilang mga supporters noong nagdaang eleksyon. Ngunit sabi nga ng iba ang santo sa politika, iba ang langit sa lupa, pero base sa mga regalo at memorabilyang narito, pati na rin noong panahon ng eleksyon taong 2022, tila ba may kakaibang kaganapan sa kanilang partido at mga taga-suporta na nagdulot ng init, inspirasyon at pag-asa sa mga puso ng maraming Pilipino. Sa pagsusuri, lilitaw ang iba't ibang anyo ng religiosity sa mga Pink Rallies. Hindi ito relihiyon sa kanilang klasikong anyo, ngunit may espiritual na dimensyon ang kilos protesta na nagbibigay ng pag-asa at pagkakaisa sa mga sumali. Ang pag-unlad ng Pink social movements ay hindi lamang tungkol sa mga platapormang pampolitika, kundi sa pag-usbong din ng isang kolektibong kamalayan na mayroong mga pangarap at pananampalataya sa isang mas maganda at makatarungang kinabukasan para sa Pilipinas. Ang mga nagpoprotesta, bagamat walang katiyakan kung anong relihiyon ang kanilang kinabibilangan, ay nagkakaisa sa pangarap na ito na nagiging pundasyon ng isang makulay at masiglang kilusang pampolitika. Sa likod ng mga diskurso at sigawang naglalabasan sa Pink Rallies, maaaring makita ang epekto ng kolektibong relihiyosidad. Hindi ito nangangahulugang ang mga rallyista ay kumakaway ng Biblia o Rosaryo, kundi mas tinitignan ito sa paraan ng kanilang pagpapahayag ng pananaw sa pamahalaan. Ang pagtutulungan at pagsasama ng loob para sa isang mas makatarungang lipunan ay nagiging isang uri ng ritual na nagbubuklod sa kanilang mga puso at isipan.
Sa madaling salita, sa kabila ng pahayag na dapat ay hiwalay ang relihiyon at politika, tila ba naglalabasan ang mga elemento ng relihiyosidad sa ilalim ng takbo ng politika sa bansa. Ang pink movements ay hindi lamang nag-aalok ng iba't ibang plataporma, kundi nagdadala rin ng diwa ng pag-asa at kolektibong pangarap na nagmumula sa isang espiritual na aspeto ng pagkakakilanlan ng bawat Pilipino. My last question is, you've lit a spark. So it's reminded the nation in many ways, you know, of a time of beliefs that weren't rewarded. I mean, so how do you keep this going? Ako kasi, unang-una, I don't want to get the credit for it. Ako tingin ko naging symbol lang ako. Pero parang the time was right. Parang it was a long journey going to this point. Pero I think with the pandemic, with how we were during the pandemic, parang the dots connect. So yung filing ko, I think naging symbol lang ako for people to converge. Pero it could have been anyone else. Yun yung tingin ko. Na yung tao handa na siya. Yung tao parang matagal na siyang nagkimkim. Kasi you see the energy. Parang it's not the ordinary kind of energy that you see in many of the exercises we did in the past. Pero it's the kind of energy that was like 1986. Yung people are just raring to they're just raring to be part of the change that is happening. Napansin din ang paggamit ng mga simbolong may koneksyon sa relihiyon, ang mga kulay, simbolo at maging ang oras ng mga rally ay tila may mga alituntuning nagmumula sa isang ritual o seremonya. Madalas na gumagamit ang mga relihiyosong kilusan ng mga simbolo at ritual upang ipahayag ang mga ibinabahaging kahulugan at valores. Sa kaso ng mga pink rally, ang kulay mismo ay maaaring magkaroon ng simbolikong kahulugan na kumakatawan sa pagkakaisa, progreso o isang particular na set ng politikal na ideal. Ang paggamit ng mga simbolo ay lumilikha ng pakiramdam ng identidad at pagkakaisa sa mga kalahok katulad ng mga simbolo sa tradisyonal na relihiyosong pamayanan. Gayon din, hindi maikakaila ang pag-usbong ng charismatic leader sa pink movement na tila may hawig sa pagtutok ng relihiyosong liderato. Ang charismatic authority ni Weber ay may kaugnayan sa pag-unawa sa dynamics ng mga rally dahil si Leni Robredo ay nakita ng maraming taga-suporta bilang isang charismatic na leader. Ang kanyang appeal ay hindi lamang batay sa itinatag na istruktura o legal rational framework, kundi sa kanyang personal na mga katangian, kasanayan sa komunikasyon at sa emosyonal na koneksyon na kanyang naipakita sa publiko. Ang emosyonal na koneksyon na nabuo sa pamamagitan ng charismatic authority ni Robredo ay maaaring maging katulad sa debosyon ng mga tao sa kanilang mga religious leaders. Tulad ng mga relihiyosong kilos at ritual, ang pink rallies ay nagbigay ng espasyo para sa mga tagasunod na ipahayag ang kanilang dedikasyon at pagsuporta na may diwa ng pagkakapareho. Sa pagsusuri ng mga testimonya ng mga miyembro ng pink rallies, malinaw ang transcendental na karanasan na kanilang nadarama. Ang pakiramdam ng pagkakaisa at pagmithi sa iisang layunin ay nagbibigay daan sa diwa ng religiosity sa kilusang ito. Hindi lamang ito simpleng politikal na pagtitipon. Ito'y isang kaganapan na nagbibigay halaga at kahulugan sa kanilang buhay, na tila ba may espiritual na dimensyon. Ang mga damdamin ng inspirasyon at enerhiya na inuulat ng mga kalahok ay maaaring magsilbing tanda ng isang kolektibong emosyonal na karanasan na katulad ng mga relihiyosong pagtitipon. Sa sosyolohiya, ipinapakita ng konsepto ni Emil Durkheim na tinatawag na collective effervescence ang malakas na emosyonal na enerhiya na umuusbong kapag nagkakatipon ang mga tao para sa isang binabahaging layunin. Ang koneksyong emosyonal na ito ay maaaring maging pangunahing pwersa sa mga kilusang panlipunan at nagpapalakas ng pakiramdam ng pagiging bahagi at pagkakatangi.
Of course, to show support to BB Lenny, dumayo po kami dito sa Quezon City. Ako po ay taga... Actually, doon sa resibo na binanggit niya, madam, yun po ay isang pagpapatunay na may kakayanan po si BP Lenny na maging presidente ng Pilipinas at makatulong sa lahat ng mga Pilipino. Ang pananampalataya at politika na ipinakita ng Pink Rallies, bagamat mukha mang magkaiba, ay tila naglalaban pa rin para sa iisang layunin. Ito ay tungo para sa kabutihan ng bayan. Emma, nanalo ba si Lenny? Hindi na Pero ang mahalaga, lumaban. At pinaglaban pa rin ng taong bayan. Kahit saglit, napuno at nagkaroon kami ng pag-asa. Ikaw ba? Ano ang iyong opinyon hinggil sa pagsasama ng relihiyon at pananampalataya sa konteksto ng Pink Rallies? Paano mo ito naunawaan bilang isang individual na saksi sa pangyayaring ito?